Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Try lang po natin makaupo, mga awit natin. Inihiling ko po na bawat isa ay umupo at tayo po ay magsama-sama sa isang panalangin. Patuloy o Diyos na budol kami sa iyong paanan, aming Ama, at sa mga sandaling ito, hayaan mo aming Panginoon na iwanan namin lahat ng aming mga bitbiting, Panginoon, aming mga burden, aming mga iba't iba, Panginoon, na mga pinapasan sa mga sandaling ito, Lord, upang marinig namin ang iyong mensahe. Mapayapa kami, Panginoon, ng mga bagay na suwalat mo ngayon, O Diyos, at sa lahat ng ito, Panginoon, nais namin sumunod kung ano man ang nais mo aming Ama sa bawat isa sa amin. Paglayin namin, O Diyos, ang kaaliwan mula sa iyong banal na Espiritu at patuloy kami makinabang, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na mula sa iyo. Sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw lamang ang siyang mataas sa bawat isa sa amin. Kay Kristo na aming Panginoon, ito po ang aming panalangin. Amen. Beyond Borderland. Hinango po natin sa aklat ni San Marcos sa chapter 7, verse 24 to 37. Kung papansinin natin lahat ng bahagi ng ating buhay, yung mga ginagawa natin, sa mga pinupuntahan natin, palaging may limitation. Palaging meron hanggang doon lang ang ating pwedeng gawin. At dito ko sisimulan yung mensahe na binasa natin ngayon. This involves two different story. Ano po ito? Aklat ng Marcos. Yung una ay, ayan, makikita natin as Jesus and His disciples are going to and fro sa Galilea at sa iba pang lugar na pinupuntahan nila. They are ministering. Nang matapos sila sa lugar ng mga Jews, the Lord Jesus Christ extended His ministry to non-Jews territories. Kaya papasin natin yung Tyre, yung Sidon, maging yung Decapolis, these are part of Gentile population. So karamihan ng mga tao sa lugar na ito, sa istorya nito sa chapter 7, were all populated mostly by Gentiles, sa mga hindi, o sa madaling salin, sila ay mga hindi Hudyo. Pangalawa, yung mga miracle works, yung mga ginagawang pagpapagaling, ginagawang pagministeryo ng ating Panginoon, isinisiwalat sa tao yung kanyang divine power at yung kanyang pag-ibig. Na sabi ko nga kanina, dating sa Hudyo lamang ang kaligtasan o pagmamahal ng Panginoon, ito ay dumatal na rin sa mga hindi Hudyo. At kasama po tayo doon. When we say generally Gentile population, kasama na po tayo doon. Now let me let me turn you to different things na pwede natin makita dito po sa Mark chapter 7. Una po ay yung istorya ng pagpapagaling ng Syro-Phoenician woman's daughter. So makikita po natin doon sa istorya nila, mga kapatid, na may sumaping masamang espiritu doon sa kanyang anak na babae. So yun yung istorya. At yung babae sa istorya, yung bata, ay hindi kailanman nakita ni Jesus. So balik, makikita natin dito, next po. Makikita natin dito na pagkatapos ni Jesus na, sige po, next po. Yan, pagkatapos ni Jesus na maglakbay at nabalitaan ng babae, yung Syrophoenician woman na nandun si Jesus, ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawa upang makalapit siya, upang marinig siya ni Jesus, at upang
maisabi niya yung kanyang pakay dito kay Jesus. At dito makikita natin, mga kapatid, ay yung paghayag ng hayagang pagsamba at pananampalataya ng babae. Remember, she is not a Jew. Tatandaan po natin yan, hindi siya Jew. Kaya nga doon sa takbo, sa marka ng account na ito, nung pag-uusap nila, makikita natin kung paano sa una ay hindi siya pinansin ni Jesus. Amen po ba? Hindi siya pinansin ni Jesus. Ano po? At because of the faith and persistency ng babae sa istorya, kahit na dinidinay siya noong una ni Jesus, kahit na sinasabi ni Jesus na ang pagkain ay para lamang sa mga anak, he was relating do sa story niyon sa talata na yun na para sa Hudyo lang. Actually, he was challenging the faith of the woman in the story. Sinusubok ni Jesus kung i-deny niya o hindi niya papasinin itong babae, ano kaya ang susunod na gagawin nito? And that is where the twist of the story came, po. Kaya nung sa kanilang diskurso, sinabi ni Jesus na hindi para sa mga aso, para sa mga anak lamang. Sabihin, sa mga Hudyo lamang, ang pagkain. So, balik tignan niyo po, yung persistency ng babae doon sa istorya. Ano po sabi niya doon? Sabi niya sa verse 28, if you have your Bible with you, sabi niya, tunay nga po, Panginoon, ngunit maging ang mga asong nasa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga nalalagdag mula sa kinakain ng mga anak. Just because the woman wanted the healing to happen in her daughter, she was trying all the best she can do to persuade the Lord Jesus Christ to heal her at igawan yung kagalingan doon sa kanyang anak. At nakakatuwang sundan yung mga pangyayari yun, At kung titignan natin ang ating mga sarili doon sa kwento, at tatanungin natin ang ating mga sarili, how persistent, how consistent we are in serving the Lord. Napaka-importante po nito, mga kapatid, sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Tayo ba ay very consistent na naglilingkod sa Panginoon? O kapag ka malaya lamang ang ating oras, kapag ka pwede lamang tayo, saka tayo tumutungo, saka tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Nawawalan na ba tayo ng pag-asa kapag ka kumakatok tayo sa pintuan ng grasya ng ating Panginoon at tila ba wala tayong naririnig na mga sagot? Nawawalan na ba tayo ng pag-asa kapag ka puro parang denial palagi ang nakukuha natin tugon sa ating mga panalangin? How consistent are we in praying? Alam niyo po, napakahalaga, Napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya ang pananalangin. Sabi po dito, sa mga talatang ito, si Wesley Jewell, doon sa kanyang librong Mighty Prevailing Prayer, Experiencing the Power of Answered Prayer. Tingnan niyo po kung paano binigyan ng pagpapahalaga ng author about praying. Sabi po niya, next po, sabi po niya, a paragraph or two or mildly religious sentiments once a day from some devotional writing will not bring the kingdom of God to earth or shake the gates of hell and repel the attacks of evil on our culture and civilization. Ano po sinasabi doon ng author? Tama po na nagde-devotion tayo. Tama po na nanalangin tayo. But we have to do more than just praying. We have to be persistent in our prayer. Amen po ba? Kaya ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid, how persistent are we when we are kneeling down in prayer? Paano natin inaalok
Paano natin pinaparanas sa Panginoon yung tindi ng ating pangangailangan, yung sidhi ng ating panalangin, sapagkat gusto natin na kagunin tayo ng ating Diyos. Marahil, katulad ng marami, ang ating panalangin, sabi ko nga sa aming, sa aming sharing, parang nananalangin na lang kasi tayo kung minsan, nung pagkain. Parang prayer of grace na lang ang ginagawa natin pananalangin sa marami nating mga pangangailangan. We just say, thank you Lord for this food. So parang ganun na lamang din yung ating panalangin. And sometimes we wonder, bakit hindi tinutugon ng Diyos ang aking panalangin? Sabi po ni John Charles Ryle, sa paborito kong ang manunulat, isang Bible scholar, sabi po niya, not praying is a clear proof that a man is not yet a true Christian. Kapag wala daw prayer life ang isang mananampalataya, yung nagkiklaim na siya ay Kristiyano, hindi pa talaga siya tunay na bago o Kristiyano. He cannot really feel sins, he cannot love God, he cannot long after holiness. He has yet to be, sabi niya doon, born again. Hindi po ba nakakalungkot? Samantala ng iba ay makikita natin, mababalitaan natin that they spend time in prayer. They cry aloud praying. They shout their praises to the Lord simply because they wanted to hear that they have the persistency and they are really waiting. They have a dire need that God must and shall answer their prayer. Sabi po ni William Chalmers Burns, isa pong revivalist, during his journey in China. Sabi po niya, Satan trembles when he sees the weakest saint upon his knees. Tinan niyo, yung epekto ng marunong manalangin. Sabi nito, Satan trembles when he sees the weakest saint upon his knees. No Christian can thrive without being much alone with God. Fight by prayer when you are fainting. Try to be most where you will be nearest to Jesus. Tinan niyo po ito mga tao na ito, how they encourage people of God to really devote time in prayer because they know na maraming kailangan ipanalangin. Kaya patuloy ang aming invitation, mga kapatid. Magdarating na naman ang araw ng Martes. Linggo ngayon, siyempre susunod ay Lunes, Martes na hapon, 5:30. We want you to be with us. Pray with us. Leaning to the Lord for the needs of His people. Kaya doon po sa istorya, mga kapatid, makikita natin doon, na the faith of the woman in Jesus leads to her daughter's healing. Pansinin nyo, because of her faith alone, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Hindi nakipagtagpo si Jesus dun sa bata face to face. Remember, hindi niya ito kinatagpo. Tinignan niya lang yung taas ng pananampalataya nung nanay. At dahil nakita ni Jesus ang puso ng nanay, iginawag niya yung ninanasa na gumaling yung kanyang anak, na mapalaya ito sa masamang espiritu. Hindi ba lahat ng nanay ang gusto ay maayos ang kanyang anak? Amen po ba, mga nanay? Hindi po ba? Natatandaan niyo po ba yung istorya nyo sa tomb? Alam niyo ba na sa mga